So, good evening, and we are still in the series of our lesson for every Wednesday, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Everybody say amen. So, tonight we will be discussing about the seven churches in the book of Revelation. And since we are talking about second coming in the previous month, so it's good that we also discuss this parang in support doon sa ating next month, this month's topic, and that is rewards in heaven. So we will be having this discussion. So previous week, mga kapatid, ay pinag-usapan natin yung Book of Revelation, mga kapatid. And nakita natin na ang Book of Revelation is a message of the Lord for every one of us to see ano yung mga mangyayari in the future. And actually, it's happening now in our times. No? And we discussed last week about Ephesus Church, the Smyrna Church, the Pergamum Church, the Thyatira Church. So tonight we will be continue the discussion, and we will be reading from chapter 3 down to the entire chapter 3, mga kapatid, actually. Okay. So after this, if we still have time, I will follow up the lesson about the heaven, because our topic for this month is about heaven. So may theology po ang heaven, meron pong doktrina ang langit. So we can discuss that more, and you can ask questions if you want, and then let's grow together in the words of the Lord. Can we bow our heads? Lord Jesus, as we come into your words, we pray, bigyan mo kami, Lord, ng understanding, bigyan mo kami, Lord, ng runong, Panginoon, para maunawaan po namin ito, at lumago, Panginoon, ang aming pong pananampalataya sa iyo. Kaya Lord, i-guide mo kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaral. I-reveal mo sa amin, Lord, ang iyong kalooban, ang iyong pangako, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng sigla sa pananampalataya at tibay, Panginoon, ng aming pong pananampalataya sa iyo. Kaya Lord, sawayin mo anumang uri ng masama na nais gumambala, hindi lamang sa aming pong lugar, kundi sa aming pong mga isipan at sa aming puso, Panginoon. Alisin mo ito, Panginoon, at bigyan daan, O Lord, ang iyong mga salita na amin pong maunawaan ang mga bagay na ito. Purihin ka, Panginoon, sa iyo ang kapurihan. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Clap your hands to the Lord. Okay. So, we stop at Sardis Church, no? So, let's open our Bible in the book of Revelation, chapter 3, verse 1 up to 6. So, this thing is I'll be reading in the New Living Translation sa NLT. Revelation chapter 3, verse 1 up to 6. Okay. Revelation chapter 3, verse 1 up to 6. Ito po ang pagkakasabi sa New Living Translation. Write this letter to the angel of the church in Sardis. This is the message from the one who has sevenfold Spirit of God and the 7 stars. Alam naman po natin na number 7 is God's number. Okay? Sabi niya, I know all the things you do, and that you have a reputation for being alive, but you are dead. You are dead, sabi niya. Verse 2, wake up,
Sabi niya, gumising ka. O natutulog siguro itong taong ito, mga kapatid. Because again, the church, you can interpret this as a literal, prophetical, and spiritual. So, the church is also tayo. We are the church of Jesus Christ. It can also refer a group of people na nananampalataya kay Kristo. A church din yun tawag doon. So kaya mga kapatid, ito ay we should take this as personal, no? In personal communication ng Panginoon sa atin ito. Sabi niya, wake up, gumising ka. Strengthen what little remains. For even what is left is almost dead. Sabi niya, may natitira pa na hindi pa patay, pero they are almost dead, malapit nang mamatay. Sabi niya. So, strengthen mo sila, palakasin mo sila, yung mga natitira. I find that your actions do not meet the requirements of God. Tingnan nyo ha, sabi ng Diyos. Nakita ko na ang inyong ginagawa ay hindi naman nami-meet yung requirements, yung gusto, yung pamantayan ng Diyos. Kaya sabi niya sa verse 3, go back to what you heard and believe at first. Balikan mo yung una mong narinig, balikan mo yung una mong pananampalataya, hold to it firmly. Huwag mo na itong bitiwan, huwag mo na itong bitawan. Balikan mo ito at huwag mo na itong bibitawan. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly, as unexpected as a thief. Yun yung nakakatakot. Sabi niya, kung hindi ka gagawa niyan, kung hindi ka gigising sa pananampalataya, kung hindi ka kikilos, darating ako bigla na kagaya ng magnanakaw. Yet there are some in the church, binawi naman ni Lord, pero meron mga iba sa simbahan in Sardis who have not soiled their clothes with evil. May mga membro naman daw o may mga tao naman na hindi naman ito sila pumapanig o nagsusuot ng kasamaan. They will walk with me in white, for they are worthy. All who are victorious will be clothed in white. I will never erase their names from the book of life. May listahan po ng pangalan natin. May listahan ng pangalan natin sa aklat ng buhay. But I will announce before my Father and His angels that they are mine. So magtatanggol sa iyo, pag ikaw faithful, kapag ikaw ay kumilos, kapag ikaw ay hindi pumanig sa masama, sabi niya, ako mismo ang magtatanggol sa iyo, sasabihin ko sa aking Ama at sa mga anghel na ikaw ay pagmamayari ko. Verse number 6, anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. So this is the Sardis church. Kung tawagin sila ay the feeble church. Feeble, yung parang lampa. Yung parang walang lakas na simbahan. Mayroong ganong klaseng tao, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Mahina siya. Lampa, Kristiyanong lampa, parang ganon, mga kapatid. May mga katotohanan yung sinabi dito. At ako ay gusto kong bigyan ng diin iyon, mga kapatid. Kung papansinin mo, sinabi niya sa verse number 1. Sabi niya, and that you have a reputation for being alive. Meron kang reputasyon na ikaw ay buhay. Meron kang iniingatang reputasyon. Meron kang image na iniingatan. Na ang tingin sa iyo ng marami, ikaw ay buhay. Ikaw ay alive. Ikaw ay normal. Pero ang sabi niya, but you are dead. Dineclare niya na talaga, you are dead, patay ka na. Pero iniingatan mo yung reputasyon
Parang magmukhang ikaw ay buhay. May mga tao, mga kapatid, may mga church, tayo po, church tayo, we are the Church of Jesus Christ. Individually, spiritually, we are Church of the Lord Jesus Christ. May mga tao, individual, na masyadong men's pleaser. May men pleaser talaga. Yung bang ang gusto niya ay, ang kanyang sarili ay hindi nakikitaan ng masama, hindi nakikitaan ng pangit sa kanyang ugali, ginagawa, may ganong tao. Ang gusto palagi ay nabibigyan niya ng kaluguran ang mga tao. Gusto niyang pinapalakpakan siya, ina-appreciate siya, at yung image niya ay talagang iniingatan niya. Pag tayo ay ganon, hindi na natutupad ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Well, iba naman yung integridad. The integrity speaks about your inner you, yung pagkataong loob mo. It's not about the outward, standard. Integrity is more of personal. Integrity is more of inner, sa loob. Pero may mga tao, mga kapatid, na they want to please everyone. Sabi ng Panginoon, mukha kang buhay, pero ang totoo, ikaw ay patay. Anong tawag ng Panginoon sa mga Pariseo? Sila ay parang mga nitsong maganda sa labas, maputi, pinturado, marmol. Ganun naman ang nitso, di ba? Maputi sa labas, pero bulok sa loob. Yun yung sinasabi dito na ikaw ay patay, pero nagmumukha ka o ipinamumukha mong ikaw ay buhay. May church na ganon. And in the last days, pinakita ng Panginoon kay John de Bilab na may mga ganong tao. May mga ganong church. So if we are going to take this collectively, may simbahan na maganda, maayos, malaki, marami, masigla. Pero kapag ang doktrinang tinuturo ay hindi ayon sa katuruan ng Panginoon, ang simbahang yun ay patay. Paano mo masabi, Pastor, na ang simbahan ay patay? Ano ba ang bumubuhay sa atin? Kung ang simbahan ay hindi naniniwala sa pagkilos ng Espiritu Santo, kung ang simbahan ay hindi nagtuturo ng doktrina na ang banal na Espiritu Santo ay siyang nag-iisang Diyos din, mga kapatid. At kung hindi nag-ooperate sa church ang gift of the Spirit, that church, it might be beautiful, big, sounds good, look lively, pero ang totoo noon, sa harap ng Diyos, they are dead. Again, I'm not mentioning any religion or any denomination, but I'm telling you, kung spiritually speaking, ang bumubuhay sa atin, ang nagbibigay sa atin ng sigla sa pananampalataya is not our understanding, it's not our abilities, it's the Spirit of God. So kung tayo nga, personal, kung walang Espiritu ni Kristo, ano sabi ng Biblia, ay hindi sa Kanya. Ano pa kaya yung church? Bagamat you sound Christian, you put the name of Jesus outside your church as big as you want, mga kapatid, Jesus. Kahit ilagay mo pa yan dyan, as long as there is no Spirit operating in the church, that is a dead church. Everybody say amen. Walang pinagkaiba yan sa mga pagtatayo ng kumpanya, any practical group. Kaya nga hindi lang tayo practical group eh. We are a spiritual group, mga kapatid. Everybody say amen. Ngayon, meron akong nabasa dito, mga kapatid, na sa Proverbs chapter 16, verse 7, sa basic Bible English,
Maganda yung pagkakasabi dito. Proverbs chapter 16 verse 7. When a man's ways are pleasing to the Lord, when a man's way are pleasing to the Lord, He makes even his haters be at peace with him. Ngayon, kung baligtarin natin, if you are trying your best to make at peace with men, well, that's good, mga kapatid. Sinabi naman ng Biblia, follow peace with all men and holiness. But in Proverbs 16:17, ang pinupunto niya, mga kapatid, if you are trying to please men, binabaligtad lang natin, pinapapraise ko lang, ha, hindi susunod yung reconciliation or peace with other men. Ang kasing pagkakasabi niya, if when a man's ways are pleasing to the Lord, kung ang ginagawa mo daw ay kalugod-lugod sa Diyos, pati daw yung mga nagagalit sa iyo, yung haters mo, yung bashers mo, ay nagiging at peace sa iyo. Amen. Example nyo na lang yan. Mag-observe nyo na lang yan practically. Ang point lang po, mga kapatid, if you are trying to please men, you are in the wrong direction. Pero if you are trying to make peace or please the Lord in all what you do, in all what you plan, do, or anything, yung mga nang-aaway sa iyo, yung mga nagagalit sa iyo, isang araw makikipagpayapaan sila sa iyo. Because they will see that you are trying to please God and not men. Amen po ba, mga kapatid? Kung talaga ang binibigyan natin ng kaluguran ay Panginoon, you can actually release your rights to be men pleaser. Nire-release mo yung right mo. Halimbawa, may nakikipagtalo sa iyo, siya daw yung gwapo. Gwapo ka rin naman. Mas gwapo ka sa kanya. Pero pinipilit niya siya mas gwapo. O, kung talagang ikaw ay at peace with the Lord, bibigyan mo, sige, ikaw ng pinakagwapo. Magpapakumbaba ka na ngayon. Naku, kanya ibig sabihin, if you are really trying to please God, kasi sa iyong pagpapakumbaba, ang Diyos ang nalulugod. Sa iyong pagmamataas, sa tingin mo ang tao ang nalulugod. Kaya dito, kaya nga maging si Haring Saul, mga kapatid, nung aking binabasa ito, sa 1 Samuel chapter 15, minsan ko nang naituro sa inyo, mga kapatid, na nung si King Saul ay nagkamali sa Panginoon, ay tinanggal ng Diyos sa kanya yung pagiging hari. Alam nyo, kung babasahin nyo sa New Living Translation, yung verse 24, 1 Samuel 15:24, Saul pleads for forgiveness. Then Saul admitted to Samuel, yes, I have sinned. I have disobeyed your instructions and the Lord's command. Tingnan niyo sumunod. For I was afraid of the people and did what they demanded. Kapag ikaw ay men pleaser, kapag ikaw ay, tawag dito, nagbibigay ng kapurihan lang sa tao, kapag ang gusto mo palagi ang iyong image ay gumaganda, ganyan ang nangyari kay Haring Saul. Tinanggal ng Diyos tuloy siya sa kaharian ng Israel. Inalis siya sa pagiging hari dahil dito lumalabas na siya ay nagbibigay lugod sa tao at hindi sa Diyos. Ano kayang pwedeng alisin ng Diyos sa atin?
kapag tayo ay maging ganito. Na tayo ay magbigay lugod sa tao at hindi sa Diyos. Yan ang mangyayari sa atin. Maraming pwedeng alisin ng Panginoon sa atin. Well, hindi naman tayo aamin. Sasabihin pa rin naman natin na katulad ni Haring Saul, nung kinompronta siya ni Samuel, ano itong mga tinig? Ano itong mga iyak ng tupa na naririnig ko? Ang sabi ni Saul, ay, ano yan? Mga offering namin kay Lord yan. O, tinaman na. Hindi mangangatwiran. Hindi naman tayo umaamin, mga kapatid, ng, oo nga, demonyo ako ganyan. Oo, mas kasalanan ako. Hindi. Palagi tayong naghahanap ng katwiran. Katulad ni Haring Saul, nangatwiran siya. Pero alam niyo, mga kapatid, yun lang yung medyo na-realize natin, mga kapatid, na doon nga sa conference, mga kapatid, yung mensahe ni Pastor Jonathan Raimundo, ang ganda nung kanyang message, mga kapatid, na nung tayo naman ay bago sa Panginoon, ang iinit natin sa Panginoon, di ba? Ang iba sa inyo, maaga sa simbahan. Di pa nga bukas ang simbahan, nandito na O, nakaupo, naghihintay, nananalangin, nagde-devotion. Maaga palagi sa mga gawain, nagpupunta. Masyadong excited. Habang tumatagal, magiging parang pamilyar na. At ang masama, kapag ang isang bagay ay nagiging pamilyar sa atin, nagiging mababa na yung standard natin. Dati ang taas ng standard mo, ayaw mong nahuhuli sa gawain ng Panginoon. Taas ng standard. Ngayon, ikaw yung huling dumarating sa gawain ng Panginoon. Alam nyo yung familiarity nakakasira yan, mga kapatid. Dahil routine yung ating ginagawa, linggo-linggo, tuwing Wednesday, tuwing Friday. Dahil routine siya, nagiging familiar tayo at bumababa yung standard. Kaya alam nyo, mga kapatid, sa mga kumpanya, kaya nga merong quality control. Kinokontrol ang kalidad. Kung ano yung kalidad na kanilang inumpisahan, dapat ganun din ang kalidad hanggang sa matapos. Hindi ko alam kung naobserbahan nyo. Baka naman siguro totoo. Yung Chicken Joy ng Jollibee sa iba't ibang lugar, halos parehas ang lasa. Parehas ba? Oo. Nasa abroad ka naman na kagad Nasa Pilipinas pa kami, sister. Iba ng mayaman, nasa abroad siya palagi. Almost similar. Sa buong nationwide, it's all similar. Bakit? Kasi may timpla sila. O sige, iisa timpla niyan. Nakukuha niyo ibig sabihin? Hindi naman magpa-franchise yan kung iba-iba timpla. Ano ipa-franchise mo? Pangalan lang? Hindi. The product, you are franchising the product. Not just the name, but the product. So kung ano yung standard nung naunang nagpapa-franchise, yun yung standard sa lahat. Kaya nga may komisari. Ano yung komisari? Doon piniprepare lahat ng mga produkto, maging yung takal, kung anong karami, doon yung inihahanda. At mula sa komisari, idinideliver sa iba't ibang branches. Nakukuha po ninyo. Kapag ang ating paglilingkod ay nagiging pamilyar, bumababa ang standard. Anong quality control natin? Ang Espiritu ng Diyos. Yan ang quality control ng mga Kristiyano. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa iyo, at ikaw ay maalam pa sa kilos ng Panginoon, sensitibo ka sa kilos ng banal na Espiritu Santo, mananatili ka hanggang sa dulo. Pantay ang standard mo. Amen? Maganda i-share ko lang sa inyo, mga kapatid, anong sabi sa 1 Samuel, mga kapatid, chapter 15. Ang sabi niya natin ha.
Okay, verse 17. Tingnan mo, di ba, kinumpronta ni Samuel si Haring Saul dahil sa hindi ginawa ni Saul yung utos ng Panginoon. Pinaalala ng Panginoon kay Saul kung paano siya tinawag ng Diyos. Ito yung sinasabi ko, quality control. Okay. Ito yung ginamit din ng bersikulo doon sa pangangaral ni Pastor Jonathan nung konferensya namin, mga kapatid. Sabi ni Samuel, and Samuel said, sa King James Version, and Samuel said, when thou was little in thine own sight, wast thou not made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed thee king over Israel? Sa Tagalog mo, Sister, bigyan mo sa Tagalog. Wala akong monitor dito. Hindi ko nakikita. Yan. At sinabi ni Samuel, bagaman ikaw ay malit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel. Pag pinaraphrase mo yan, mga kapatid, nung si Samuel, o si Saul, ay maliit pa ang tingin niya sa kanyang sarili, tsaka sa inanoint ni Lord. Ano yung maliit pa sa tingin niya sa kanyang sarili? Nung nag-uumpisa pa lang siya, yung ang mahalaga lang sa kanya ay sumunod kay Lord, yung mahalaga lang sa kanya ay matinang gawain, yung mahalaga lang sa atin ay makinig ng Word of God, yung maaga tayo sa simbahan. Alam mo yung ganon, yung bang aktibo tayo sa gawain, kahit kulang yung ating finances, aatin tayo sa gawain, hahanap tayo ng paraan. Yun yung panahon na ang tingin mo sa iyong sarili ay maliit pa. At walang ibang mahalaga sa iyo kundi ang Panginoon. Yun yung panahon, sabi ni Samuel kay Saul, yun yung panahon na ginawa kang hari ng Lord. Yun yung panahon na binless ka ni Lord. Yung ang wala kang ibang nakikita at ibang layunin sa buhay, kundi bigyan ng kapurihan ng Panginoon. Yun yung panahon na binless ka niya. Ngayong hari ka na, ngayong malaki ka na sa iyong paningin, ngayong may tauhan ka na, ngayong may kaharian ka na, ngayong may utusan ka na, ngayong may mga sundalo ka na, ngayon yung boses mo pinakiking at pinahahalagahan ng marami, ano nangyari? Nag-iba na ang standard mo. Kaya nung ginawa ng Panginoon sa kanya, sa verse 24, tinanggal ng Diyos sa kanya ang kaharian. Dahil nga na, inamin niya pala dyan sa verse 24. Sabi niya, sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. So, ibig sabihin, ang nasusunod na ay hindi si Lord. Ang nasusunod na, yung tao. Ang sinusunod niya na ay hindi na ang Panginoon. Ang sinusunod niya ay ang tao. Kaya anong nangyari, mga kapatid? Tinanggal ng Diyos sa kanya ang pagiging hari. Verse 26, tinan nyo. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo sapagkat iyong itinakwil ang salita ng Panginoon. At itinakwil ka ng Panginoon upang huwag ka nang maging hari sa Israel. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Ba't ko ini-elaborate ito? It is because yung Sardis Church, ang kanilang reputation ay kanilang inilalathala na sila'y malakas, magaling. Pero ang totoo sabi ni Lord, wala kayong galing. Kayo ay patay na. Sinasabi mong ikaw ay buhay, pero patay ka na. Kasi nga, ang reputasyon nila ay masyado nilang iningatan, pero ang Diyos na tumawag sa kanila, hindi na nila binigyan ng kapurihan. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging lampang Kristiyano. Ang tawag sa Sardis Church ay the feeble church.
walang lakas, kulang ng lakas. Ang lakas po natin ay hindi nanggagaling sa runong ng tao. Ang lakas po natin ay hindi nanggagaling sa ating abilidad. Ang lakas natin ay nanggagaling sa Panginoon. Sa Diyos nanggagaling yung lakas. Kaya kung church natin, it's not about mayaman ang pastor, sabi ni Sister Alma, sana all, di ba? Mayaman daw ang simbahan, magagaling ang mga leaders, sabi ni Brother Jillian, thank you sa Panginoon. Kung may ganon kayong observation, salamat sa Lord. Bless tayo mga kapatid. But it's not about money of the church. It's not about talents and abilities of the leaders. It's about the Spirit of God. Kaya, pansinin nyo, binanggit niya mga kapatid sa verse number 6 ng Revelations chapter 3, anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. May boses ang Espiritu. May sinasabi ang church, ang Espiritu sa church. May direksyon ang Espiritu sa simbahan. Kaya ang tao hindi niya dapat bigyan ng ibang direksyon ang church. Kaya dapat ang simbahan ay palaging naka-inclined doon sa direksyon ng banal na Espiritu Santo, sa pangungusap ng banal na Espiritu Santo. That's why the pastor is not the boss here. Ang pastor, hindi boss ang pastor dito. Ang mga leaders ay hindi rin sila ang boss dito. Ang boss natin ay ang Panginoon. Ang kanyang banal na Espiritu Santo. Kahit gaano kaganda ang preparation ng music ministry, kahit gaano kagaling ang tagapagturo, unless that the Spirit approved what we are doing here, all what we do is nothing. Everybody say amen. That's why itong church daw ng Sardis had become like a city, very alive, lively, but actually they are dead. Because they are living in their past glory ng kanilang paglilingkod. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, don't live in your past glories. Kung ikaw ay ginamit ng Panginoon, tinawag ng Diyos sa simbahang ito, ginamit ka ng Diyos sa mga magagandang mga bagay, iwan mo yun. Kung kahapon lang yun. Huwag mong balik-balikan. O, tandaan mo ha, may ginawa akong maganda sa church na ito. O, lipas ng isang buwan. Oo, tandaan nyo ha, tandaan nyo. May ginawa ako nagpatayo nitong poste na ito. O, tandaan nyo ha, ako bumili niyan. You always live in your past glory. Salamat kung ikaw ay ginamit ng Panginoon kahapon. Ayaw mo bang gamitin ka rin ngayon? Okay, don't live in your past glories. Ang nakaraan ay nakaraan. Kaya sabi ni Paul, iniwan ko na ang aking nakaraan at ako'y nagtutumulin sa aking harapan. Makamtan ko lang ang biyaya ng Panginoon. Kaya napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Everybody say amen. Kaya, kung wala kang gagawin, mga kapatid, kaya ang payo niya dito, di ba? Wake up! Gising! Palakasin mo yung mga natitira dyan sa inyo na halos mamamatay na rin. Alam niyo mga kapatid, pag wala tayong ginagawa, actually hindi tayo nagpapalakas. Alam niyo ba yon? Di ba physically, alam niyo, pag wala kayong ginagawa, you are not actually saving your strength. You are not actually saving your strength. You are losing your strength. Sige, subukan nyo isang buwan, wag lumabas ng bahay, kain lang kayo ng kain. Nood lang kayo ng Netflix. Paglabas nyo ng bahay, pansinin nyo, dali mong hingalin, lumabo na yung mata mo, di ba? Nagsasalita ka habang naglalakad. Kasi, walang ginagawa. Kaya, tinan nyo ha, balikan nyo yung verse number
verse number 2 ng Revelation chapter 3. Sabi niya, wake up, strengthen what little remains. May naititira. Pero sabi niya, yung mga natitira pa, kasi di ba sabi ng Lord, kala nyo buhay kayo, patay na kayo. Gumising ka, sabi gano'n ng Panginoon sa kanila. Palakasin mo yung natitira pa. Natitira nga, sabi niya, for even sila din, what is left, yung mga natitira, mga remains, is almost dead. Sabi niya, bumangon ka. May activity ka dapat. Kumilos ka, palakasin mo sila. Kasi mamamatay na sila, sabi ng Lord. Paano ba lumalakas? Kapag walang ginagawa, lumalakas. Baligtad nga, sinasabi ko sa inyo You are not actually saving your energy kapag ikaw ay walang ginagawa. Dapat may ginagawa tayo, mga kapatid. Kaya pag may mga komperensya, sumama kayo. Pag may mga gawain, atinan ninyo. Hindi, Pastor, mag-online na lang ako. Hindi ako nagsusugal, pero pustaan tayo. Hindi ka naman talaga nanonood. Ang iba sa inyo, dumadaan-daan lang sa Tapos maya-maya, hindi mapakali, daliri mo na yun, putulin ko yan Ganun ang ganun, iba na naman ang pinanonood. Mas exciting kayang panoorin yung TikTok kaysa dyan sa live ng simbahan. Di ba? Maigsi. Maigsi lang naman yung TikTok, Pastor. Ilan TikTok ba pinanood mo? Maigsi nga, ilan TikTok naman? Ito, simbahan, isang oras ka lang naman tititig dyan at makikinig. Pag hindi tayo dumalo alam niyo mga kapatid, kung hindi lang tayo sumasabay sa technology, ayaw ko naman talaga mag-live streaming Kasi nagkakaroon ng dahilan para tayo ay huwag dumalo. Pero nagkakaroon din ng dahilan para huwag tayong lumago kung hindi ko rin gagamitin yan. Dahil meron tayo mga subscribers. May mga subscriber galing Pluto, Saturn. May mga aliens tayo Kaya ang sabi ng Panginoon, wake up! Gising! May urgency. Mayroong urgency yung pagkakasabi ng Panginoon. Wake up! Kung hindi ka gigising, kung hindi ka kikilos, kung hindi ka dadalo sa gawain, kung hindi ka magkakaroon ng activity, hindi lang ikaw mamamatay, kundi yung mga kasama mo mamamatay din. Everybody will be dead. Kaya alam niyo mga kapatid, ang nakakahawa, di ba ang sabi ng Panginoon, yung ang lumalabas sa ating mga bibig ay mas nakakahawa kaysa dun sa pumapasok sa ating bibig. So, look at it in the positive way. If what coming out from your mouth are good, nakakapag-uplift, nakakapag-edify, lahat din tayo lumalakas. Magsabi ka dito ng positive, ng pag-asa, ng hope, mga kapatid, ng Word of God, lumalakas. Magsabi ka dito ng negative, lahat din magiging negative. Sabi nga, there's power in the spoken word. Kaya anong gagawin ng anong responsibility natin as a church? Ang lumalabas sa bibig natin dapat are always good and uplifting. Pag nakita mong nakasambura yung buhok niya, sabihin mo, Sister, mahangin ba sa labas? Hindi. Pumili kayo ng nakapagpapalakas ng kalooban. Minsan, hindi mo naman kinakailangan minsan magsalita Mag-demonstrate ka na lang. Magsuklay ka sa harapan niya. Para sa rin ay magsuklay. O kung hindi naman, hindi mo na kinakailangan. Di, suklayan mo siya.
I mean, choose the right words. Okay? Choose the right words para ma-uplift yung tao, hindi siya ma-feel na masaktan. Kasi lahat naman tayo nasasaktan, mga kapatid. Ang totoo niya, sabihan lang kayo dyan na, uy, hindi bagay sa yung suot mo. Hindi mo na natandaan yung message nung linggo. Ano, tandaan mo na lang yung sinabi ng kapatid mo. Kaya, nakakapag-uplift, mga kapatid. Huwag tayong magkumparahan. Amen? Minsan, kahit sa sarili niyo, magpunta kayo sa mall. Di ba, sinabi ko, ang ganda-ganda ng suot ng manikin. Nung sinuot mo, ang pangit mo. Bakit? Kasing payat mo ba yung manikin? Kasing puti mo ba yung manikin? Kasing tangkad mo ba yung manikin? Kalbo naman yun. Dapat yung manikin ang binili mo. Gayahin mo yung size niya. Okay, di ba? So again, action does not, sabi dito ng Panginoon, your action does not meet the requirements of God. Yung ginagawa mo, hindi naman yan yung gusto ni Lord eh. I find that your actions do not meet the requirements of my God. Ibig sabihin, may ginagawa. Hello? Tama ba yung ginagawa? May ginagawa ka nga, sabi ni Lord, pero it does not meet the requirements of God. Hindi yan yung pinagagawa niya. Hindi yan yung pinapasabi niya. Oo, may ginagawa ka, masipag ka, you look lively, you think you are alive, pero you are dead. Why? Because you are not meeting the requirements of God. Kaya mahalaga po na namimit natin yung requirements ni Lord. Ano po ba yung pastor? Yun yung will of God. Kalooban ng Diyos. Huwag tayong paano nalalaman, paano nababalidate, pastor, kung ito yung will of God? Kaya nga may banal na espiritu. Kaya ang trabaho natin maging sensitive sa pangungusap. Minsan kasi ang pangungusap ng Diyos ay in the still small voice of God. Marahang tinig na hindi naririnig. Marahang tinig. Mangungusap yan sa puso mo at sa isip mo. Gawin mo. Hindi yung nagmamatigas tayo, mga kapatid. Kaya alam nyo, wala akong nabasa sa church ng Sardis na sila ay persecuted. Nabasa nyo ba? Wala. The Sardis church, kasi feeble church siya eh. Lampa. Alam din kasi ng Panginoon na hindi yun uubra eh. Pag yun ay pinadalhan ng sandamakmak na pagsubok doon, ay lahat yun is lane sa problema. Lahat yun tumba. Walang makakabangon. Kasi they lack strength. They lack energy. They are feeble. Kaya nga feeble church. Mga lampa, mga malalambot, lelembot-lembot na mga Kristiyano. Kaya walang persecution sa kanila. I don't know kung yung pinahintulutan ng Panginoon or God is just trying to show us na mayroong ganong tao. Hindi sa gaanong maraming mga pagsubok, persecution. Pero lampa kasi siya. Kaya may mga Christian na kapag alam niya pag walang persecution, hindi rin maganda eh. Hindi rin maganda pag may persecution. Kung walang persecution. Kasi hindi ka nagiging aktibo. Relax ka lang. Relax. Kaya pag kayo nakakaramdam na relax yung pagiging Christian ninyo, walang persecution, walang challenge, ay matakot na kayo. You think you are alive? No. You are dead, sabi ng Panginoon. Kaya sabi nga nila, alam nyo, sabi ng isang pastor, actually, ang pain is a blessing eh. Pain is a blessing. Kapag ikaw ay in pain, active lahat. Pansinin mo, pag masakit ang ngipin mo, ang utak mo gumagana, lahat kamay mo nakaganon dito. Tapos, bagamat you are troubled, pero pain is a message that there is something wrong in you. Ay kung ikaw ay nilalagari na yung paa mo dyan at wala kang pain, pag tayo mo, wala ka ng paa, hindi mo naramdaman eh. Nakuha niya ibig sabihin?
Di ba pag kayo ay yung namanhid, pitik-pitikin mo, wala kang nararamdaman. Kaya pain is actually blessing. Para tayo ay maging ready, maging handa, mga kapatid, at kumilos. Kaya if there are pains in your life, suffering, mga pagsubok, mga bagay na hindi natin kaya, that's why we have God. That's why He asked us to approach Him and have faith in His words and promises. Clap your hands to the Lord. Salamat po, Panginoon. Kaya, sabi dito mga kapatid sa bandang dulo, sinabi niya, I will never erase their names from the book of life, but I will announce before my Father and His angels that they are mine. Yan. So, mismong ang Panginoon, nagsabi na hindi buburahin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay kung ikaw ay magiging matagumpay. Ano yung pagtatagumpayan ko, Pastor? Yung gigising ka nga. Kasi kung natutulog ka at wala kang ginagawa, ay hindi ka yung names mo sa book of life, mabubura. Kaya sabi niya, balikan natin sa verse number 6, sa verse number 5. All who are victorious will be clothed. All who are victorious. Yun lang mga nagtagumpay. Sino yung nagtagumpay? Anong pinagtagumpay ang pastor? Yung pagkakatulog. Yung walang ginagawa. Biglang may ginawa. Biglang naging active. Ano yun nangyari mga kapatid? Sila yung magiging mananagumpay. At sila daw, yung pangalan ng mga mananagumpay ay hindi buburahin sa aklat ng buhay. Wow! Kaya magsipag lang tayo sa gawain. Huwag tayong tatamad-tamad. Yung parang tinatamad tayo sa gawain. Pag ganyan mga kapatid, akala mo nagsisave ka ng energy? No. You are making yourself spiritually dead. Everybody say amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Tuloy natin sa verse number 7. Ibang church naman. The Philadelphia Church. Ang tawag sa kanila ay the Faithful Church. Wow! Sarap pakinggan. Sana tayo ito mga kapatid. Pakinggan natin Verse number 7. Write this letter to the angel of the church in the Philadelphia. This is the message from the one who is holy and true, the one who has the key of David. What he opens, no one can close. Wow! And what he closes, no one can open. Verse 8, I know all the things you do. Magmula nung nakaraan, ito yung palaging sinasabi ng Lord, di ba? Alam ko yung ginagawa niyo, alam ko yung ginagawa niyo. Sa bawat church, sinasabi niya yon. I know all the things you do, and I have opened a door for you that no one can close. Wow! Pag faithful ka, si Lord magbubukas ng pintuan doon na kahit 10 demonyo na isarado yun, hindi nila kakayanin. Nilagay niya yun. No one can open pag sinarado ng Diyos. At wala naman din pwedeng magsarado pag inopen ng Panginoon. You have little strength. Yet you obeyed my word and did not deny me. Mahina ka, kunti lang yung strength mo, yung spiritual strength mo, pero tapat ka sa word of God. Hindi mo dinidinay ang Panginoon. Hindi ka nagpapadala sa trend ng mundo. Ito uso, ang gagawin, i-compromise yung faith. Ito uso ngayon, itong uso paniwalaan, itong uso gawin, itong uso sabihin. Hindi mo kino-compromise yung natutunan mo sa Panginoon, sa Word of God. Hindi mo kino-compromise yung faith mo. Kaya sabi niya, you have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. Look! Tingnan mo, sabi ng Panginoon, I will force those who belong to Satan's synagogue, those liars who say they are Jews but are not, to come and bow down at your feet. Wow. Gagawin ng Diyos na yung mga taong yan, yung mga kung sino man yan, ano man yung pangyayari man yan, sa buhay mo na they persecuted you, they told lie about you, marami silang ginawa sa yung hindi maganda. Sabi, huwag kang mag-alala.
luluhod lahat yan sa harapan mo. Grabe mga kapatid, nakakapangilabot ito. Ang Diyos natin, uutusan yun mga kapatid. They will acknowledge that you are the ones I love. Papakita talaga ng Panginoon na ikaw ay espesyal. Bakit yung taong yan? Ano siya? Parang favored siya palagi ng Lord. Sila na mismo nagsasabi na pinapakita ng Diyos sa marami na ikaw ay pinapaboran. Pinagpapala ka ng Diyos sa kabila ng maraming mga hindi pinagpapala. Ikaw yung sa gitna, nag-stand out ka. Ikaw yung binibless. Pinapakita ng Lord yun. Mapapansin nila yun. Verse 10, because you have obeyed my command to persevere, I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. Hindi sinabi ni Lord na He will remove the testing. Ang sabi niya, He will protect you from the testing. Ang pagsubok nandyan. Pero sabi ni Lord, dahil ikaw ay matapat, protektado ka. Hello? Si Lord, mga kapatid, kung may isang bagay kayong huwag niyong kalilimutan sa buhay ninyo tungkol sa Diyos, ang Diyos ay hindi sinungaling. Sinabi niya, protektado ka, pag faithful ka, protektado ka. Pero hindi niya sinabi na, aalisin ko yung mga pagsubok, mga persecution, mga karamdaman. Hindi niya sinabi yon. Sabi niya, protektado ka lang. Ganoon si Lord, pantay siya sa lahat ng tao. May pagsubok ka, may pagsubok ako. Tapat ka o hindi? Tapat ka, tapat ako. Hindi ka tapat, ako tapat. Pantay ang Lord, mga kapatid. May parehas tayong may pagsubok. Pero iba na ang protektado. Ano ba yun? Ano yun? Branded yan. Ay, kaya ano ba yun? Kay... May magagalit na generika dito sa atin. Iba na ang protektado, mga kapatid. Verse 11, I am coming soon. Wow. Parating na si Lord. Hold on to what you have, so that no one will take away your crown. Huwag kang pumayag na maagaw pa sa'yo yan. Yung faith mo ngayon, yung faithfulness mo, i-keep mo yan, mga kapatid. Ay, nako. Nagbabago ang tao minsan eh. Diba? Nung faithfulness natin, nung wala ka pang girlfriend o boyfriend, grabe yung faith mo. Oo. Nung magka-boyfriend ka, magka-girlfriend ka, nag-wave ka kaagad. Para sa, ako nga, minsan nalulungkot ako mga kapatid, mga kabataan, makinig kayo ha. Nalulungkot ako. Pag naaalala ko yung mga panahon na yung kabataan, halos lahat na lang ay tumulo sa kanya sa harap ng altar. Luha, sipon, laway. Kung may luga, tutulo din eh. Sorry. Pawis pala yan. Oh. Sobrang talagang very active, very talagang surrender sa Panginoon. Ba, nung nagkaroon ng, doon muna tayo sa trabaho. Nung nagkaroon ng trabaho, na-compromise na. Nakompromiso na. Hindi na siya gaano nagsisik ng Holy Ghost, hindi na gaano nagsisimba. May katwiran na siya ngayon. Bandang huli, makikita mo, wala na sa gawain. At kung magsimba, parang birthday niya na lang. Pag birthday lang niya, nagsisimba. Thank you, Lord daw. Minsan naman, yung mga nagkakarelasyon. Pag nagkarelasyon, nag-iiba na. Mas nasusunod na yung girlfriend o boyfriend sa request ng bawat isa kaysa sa request ng Panginoon. Magde-date linggo. Ay, naku mga kapatid ko, ako magulang nyo, binatukan ko kayo. Kristiyano kayo, tapos di-date nyo linggo. Pastor, hindi kami makakapagsimba. Alam nga naman sabihin kong, wag. Sino ako para pigilan kayo? Hindi natuturuan ng puso. Sabi ni Pastor Galicia, hindi natuturuan ng puso. Di bahala kayo.
Pagdating ng panahon, wala na. Yung standard dati, bumaba na. Hindi yun ang sinasabi dito. Hold on to what you have. You have faithfulness, hold on so that no one will take away your crown. May corona ka na may putong ka na ng buhay mula sa Diyos Pinaaagaw mo sa mga hinayupak na sorry. Nalulungkot ako mga kapatid. Nalulungkot ako. Kasi alam ko naman din, mga prayer request, ganyan, naririnig ko, nakikita ko sa buhay. Ako naman din, talagang luhod sa Panginoon, Lord, tulungan mo ang tao. Makikita mo isang araw, kung kailan binibless, tsaka nawawala. Nalulungkot. Kayo man mga magulang kayo man Diba? Kayo nga, nagtatampo sa anak nyo, nilutuan nyo ng masarap, di naman kumain sa bahay. Nung inaayalan nung kaibigan, maalis kami at may kakain kami sa Jollibee. Ang niluto mo, kare-kare. Ano pa? Kaldereta. Ano pa? Ang sarap na mga niluto mo. Tapos sabi, makakain kami ng mga kaibigan ko sa Jollibee. Pambihira. Mas masarap pa sa Jollibee yung hinihain mo. Diba? Nakuha niyo ibig sabihin? Dahil lang sa udyok ng iba, nawawalan ka na ng pananaw sa totoong umiibig sa iyo, ang Panginoon. Ang pag-ibig ng tao may hangganan. Naku, ang pag-ibig ni Lord, kahit mapunta ka sa ilalim ng dagat, iniibig ka pa rin ng Panginoon. O mapunta ka man sa Pluto, hindi ko alam paano ka mapupunta doon, pero iniibig ka pa rin ng Panginoon. Hindi nagbabago, hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya kung kayo iibig din lang naman, piliin nyo yung umiibig kay Kristo. Kung ikaw lang iniibig niya, ay iwan mo. Kasi isang araw, lilipas niyang pag-ibig niya sa'yo. Hahanap yan ng ibang iibigin. Pero pag si Kristo ang inibig niyan una, pangalawa ka lang, ang unang crush niya ay si Lord, at ikaw'y pangalawa lang, ayan, pwede yan. Amen? Kaya kayo mga nag-aaral pa lang, pag kayo naging professional na, mga kapatid, kasunduan natin, God is our witness, ha? O ikaw, Mark, pag naging full-fledged engineer ka na, at bumabiyahe-biyahe ka na ng dito, Alabang sa Pote, ganyan. Layo, no? Layo, Alabang sa Kasapote, ganyan. Traffic. Matagal ang biyahe dyan, Tapos magbabago kayo ni Edna, teacher na. Pag naging principal, master teacher 2 na yan. Di ba? Ikaw naman, di ba? Ano ka na? Foreman na. Engineering na sa bagsak, foreman. Di ba? Pag kayo, mga professional na, kayo dito, ikaw, sister, kayo. Huwag nawawala sa gawain. Dapat kayo yung mas pinapakita nyo sa marami na, tinan nyo yung relationship namin, We're doing good. Binibless kami ni Lord. Hindi mo kailangan mag-compromise. Ang priority si Lord. At pawang idaragdag ng Panginoon ang lahat ng mga bagay sa buhay mo. Unahin ang Panginoon. Oo, totoo. Kailangan nyo ng relationship. But again and again, don't allow anyone who will take away your crown. Huwag niyong hayaang agawin yan. Naku, inyo yan All who are victorious will become pillars in the temple of my God. Parang ganyan poste. And they will never have to leave it. And I will write on them the name of my God. And they will be citizens in the city of my God. The new Jerusalem that comes down from heaven from my God, and I will also write on them my new name. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Yung new name ibibigay ng Panginoon sa atin. Magiging pillar ka daw. Poste. Hindi tatayo ito kung walang poste. Ang faithful pala, nagiging haligi.
Kaya kayo, yung inyong mga anak, yung mga susunod na henerasyon, tumitibay din. Kasi kayo yung poste. Kayo yung nagtayo, nagpundasyon na kung saan ang pananampalataya, isa sinasalin nyo sa inyong mga anak. Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, ang Diyos, napakaganda na sinabi dyan, He will open doors pag faithful ka. Kaya hindi mo kailangan maghanap, Lord, ano bang kalooban mo? Bigla na may bubukas na lang sa harapan ng pintuan. Pagpapala o direksyon, new phase of your life, new milestone. Ang Lord ang nagdidirect niya, nagbubukas. Kaya pag ikaw nakarating sa buhay mo na parang dead end na, pero naglilingkod ka sa Panginoon, hindi dead end yan. Mayroong, ano tawag dyan? Mayroong rerouting yun. Sa paglilingkod sa Panginoon, there is no such failure. Si Lord ang pinaglilingkuran mo. Kung may failure sa service sa Panginoon, si Lord mismo failure na. Pero kay Lord walang failure. Kaya pag siya ang pinaglilingkuran mo, Diyos na walang failure, hindi ka rin magkakaroon ng failure. Just hold on. Kung may tila mga traffic sa buhay mo, tila may nakahambal lang sa daanan mo, hindi ibig sabihin, hindi ka na pinatutuloy ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, you are in the right direction. Amen. Pwede ba nating purihin ang Panginoon? Kaya alam niyo mga kapatid, itong binabasa ko sa kanina, posible pala na malose natin ang mga rewards. Yung judgment seat of Christ. Hindi pinag-uusapan dun yung salvation. Ang pinag-uusapan dun rewards. Pwede palang malose mo ang reward. Pag yung mga opportunities ay pinalalampas mo. Kailan ba, Pastor, yung opportunities na yan? Every day is a opportunity. It's an opportunity for every one of us na maging faithful sa Panginoon. Ano kaya kung gawin natin bukas, halimbawa? Gumawa kayo ng isang bagay, kaisa lang, na makapagdadagdag sa inyo bilang matapat na Kristiyano. Isa lang. Challenge nyo yan sa buhay nyo, kinabukasan. Kahit ano. Magbigay ka ng halimbawa, Brother Jillian. Nakatulala ka dyan. Ano? Magbasa ng Biblia. So, bukas, pagising mo, kung nagbabasa ka naman palagi ng Biblia, paano mo magagawing opportunity para sa iyo na maging tapat yon? Anong gagawin mo? Kung usual ka naman nagbabasa. Gagawin mo. I-internalize. I-internalize mo yun araw-araw eh. Ay, hindi pala. Iba pala. Hindi. Ganito yan. You read your Bible. How many chapters you read every day? Verse nga lang, di ba? Minsan di pa tapos. So you want to make faithful, you want to increase your faithfulness every day, opportunity, they make it one chapter. You go beyond what you can. That's an opportunity for you to, yung faithfulness mo. Kinabukasan ulit, nagawa ko na yun. Iba naman, Lord, hindi. Ituloy-tuloy mo siya. Yun yung, kaya hold on. Kasi aagawin yan kapag yung opportunity hindi mo ginawa. Kaya magkaroon kayo mga kapatid ng goal sa buhay nyo. This year, I will attend to all conferences or gawain. Ganon. Ilagay mo sa sarili mo yun. Next year naman, ganito. So, you have goals, mga kapatid. Walang pinagkaiba sa buhay yan, mga kapatid. Ako ngayon, mag-aaral ako magsaing. 20 years ago, saing lang yung alam mo. Mag-aaral ka na magprito ng itlog naman. Ganon yun, mga kapatid. As you grow, mga kapatid, nag-grow din yung spirituality. Everybody say amen. So don't lose your rewards, ha? Amen? Now let's go to the verse number 14. Laodicea Church. The foolish church. Kabaligtaran. Faithful yung Philadelphia, ito naman foolish. Anong Tagalog ng foolish?
PNP, mga foolish yan. Sakali yan. Tago kayo, may foolish. Ganon yan. May gulo dito, tumawag ng foolish. Ganon yan. Foolish. Ganon. Pasensya na kayo mga kapatid kasi nakita ko sa inyo para kayong Hindi kayo magising-gising kayo, alas 9 na eh. Pag lumalapit na ako matapos mga kapatid, nag-iiba na yung Kaya, anong Tagalog ng foolish? Mangmang, di ba? Nagbago na ako eh. Ngayon lang. Okay, Revelation chapter 3 verse 14. Write this letter to the angel of the church in Laodicea. This is the message from the one who is the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's new creation. Tingnan nyo. I know all the things you do, that you are neither hot nor cold, and I wish that you were one or the other. Sabi ng Panginoon, alam ko nangyayari sa iyo. Alam ko na ikaw ay hindi mainit, hindi ka rin malamig. I wish, may wish si Lord, mga kapatid. Sana, ikaw ay isa na lang dun sa dalawa. Mainit ba o malamig? May God wish, mga kapatid. Mayroong gusto si Lord. Kaya sa verse 16, sabi niya, but since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, yun. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Ibig sabihin na kay Lord ka na pala nun. Pag ikaw mainit, ikaw ay tolerated ni Lord. Pag ikaw malamig, tolerated ka ng Panginoon. Pero pag malahining hindi ka mainit, hindi ka malamig, na kay Lord ka na ini-spit out ka ng Lord. Ayaw niya ng medya-medya. Kung magpakainit ka ng husto. Kung ikaw ay malamig, magpakalakas ka naman sa Panginoon. Ganun lang yun eh. Walang medya-medya. Alam niyo ibig sabihin mga kapatid, may kalahating Kristiyano, kalahating karnal. Hindi po pwede yun. Na pag tayo linggo lang, tapat, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, mga karnal tayo, mga barumbado, hindi nagdadasal, hindi ba? Hindi nagbabasa ng Biblia, walang pakialam, pero pag linggo, kala mong napakabanal. Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. Everybody say amen. Iluluwa tayo ng Diyos niyan. Sabi ng isang pastor, may nag-aaral sa Bible school, meron silang preaching yung siyempre, tinuturuan sila ng sermon, homiletics, ganyan. Sabi niya, ako'y mangangaral ngayong gabi. At ang aking pamagat, binasa niya ito, at ang aking pamagat sa pangangaral na ito ay, spit. Ano ba Tagalog ng spit? Ewan ko kung pinatawag yun sa pinatawag siguro sa office. Ang ganda na ng introduction eh. Ang pamagat ko ay, Ang bastos naman ang pangangaral na yun. Mga pa, huwag yung gagawin. Pinakamahalaga, pumili ng magandang title na hindi nakaka-offend. Di ba? Catchy nga, pero karnal naman. Di ba? Pag-uwi ng mga kapatiran, Ano natandaan mo? Hallelujah. Okay. So, ayaw ng Diyos, may ayaw ang Diyos. May dislike si Lord. Niluluwa niya, ayaw niya. Ano yon? Yung lukewarm na Kristiyano. Yung mga Kristiyano na kung saan, mangmang.
Ayaw ng Diyos yun. Kaya nga tinuturo ang Word of God eh. Ayaw ng Diyos na tayo maging mangmang. Gusto ng Diyos tayo matuto, mga kapatid. Verse 17, you say, I am rich. I have everything I want. I don't need a thing. Sabi niya. Verse 16 na po tayo. Yan, okay. I don't need a thing. Ba't iba sa inyo dyan? 17. Yan. And you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. Grabe pagkakasabi ni Lord dyan. Oh. Sabi mo, mayaman ka. Sabi mo, meron ka ng lahat. Hindi mo na kinakailangan ng mga bagay. Dami mo, kompleto ka. Hindi mo na na-realize, you are wretched. Anong wretched? Ano ang Tagalog ng wretched? Yan na naman kayo. Ha? Ano? Wretched. Ha? Mayaman, rich. Magagalit si Lord sa atin. Sabi na Lord, mga mangmanga kayo. You are wretched. Anong Tagalog yan? Sa Tagalog? Ano sa Tagalog? Kaawa-awa? Oh, di ba? Kaawa-awa. And miserable. Miserable ang buhay. Mahirap. Bulag. At hubad. Lahat ng sinabi niya, kinontra ng Diyos. Napapansin niyo? Lahat ng pagkakakilala niya sa sarili niya at pagkakaalam niya sa sarili niya, kinontra ng Diyos. Kaya tanong ko sa inyo mga kapatid ngayong gabi, how do you see yourself? Baka mamaya, yung pag-aakala mong ganun ka, hindi pala ganun ang tingin ni Lord sa iyo. Maaring mali ka sa pagkakakilala mo. Ako pa, faithful ako pa, pastor. Talagang wala akong gawain hindi na okay. Pero merong ibang tingin ang Diyos sa atin. Kaya, ang nakakaalam niya na ikaw lang at ang Diyos. Ang Laodicean church, mga kapatid, they believe that they had a perfect church because of their prosperity. Dahil mayaman nga sila, dahil kumpleto na sila. They believe na sila ay kumpleto na. Pero sabi ng Panginoon, kayo ay mahihirap. Kayo yung mga bulag, kayo yung mga hubad. Because you are a foolish church. Mangmang. 18, so I advise you, para mawala yung kamangmangan, para mawala yung kahubaran, para mawala yung kabulagan, sabi ng Panginoon, so I advise you to buy gold from me. Uy, si Lord nagbebenta ng ginto. To buy gold from me. Gold that has been purified by fire. Then you will be rich. Also buy white garments. Oh, may tindang Panginoon ng damit, mga kapatid. From me, so you will not be ashamed by your nakedness. And ointment for your eyes, so you will be able to see. Alam niyo mga kapatid, ang solution ganito. Sabi ng Panginoon, kayo bulag, kayo hubad, kayo mahirap, kayo ay rich, kayo ay wala kayo. Ang solution, sabi ni Lord, tinan niyo, nakikita niyo yung, nababasa niyo ba yung solution dyan? Anong sabi ni Lord? So I advise you to buy gold from me. Ang solution ay nasa Diyos. Wala sa mundong ito. Gusto mo wala yung kabulagan mo spiritually? Hindi mundo ang magbibigay sa iyo ng paningin. Gusto mo mawala yung kahirapan? Spiritually speaking, hindi galing sa mundo ang sagot. Manggagaling yan sa Diyos. Buy gold from me. Meaning to say, the solution is with God. From Him. Not from the world. Everybody say amen. Kaya kina-counsel niya, buy gold from me. Gold that was tried by fire. Ano yung gold niya? Yung faith yun. Pananampalataya na dinarang sa apoy, yun ang kunin mo sa akin. Yun ang sagot. Sabi niya, yun ang magbibigay ng solution. Everybody say amen. Kaya alam niyo mga kapatid, i-realign natin yung ating mga priorities. Kasi baka mamaya, ibang gold na yung binibili mo.
Sino ba dito mahilig sa ginto? Ako dati mahilig ako sa ginto, mga kapatid. Pero hindi pala yan ang tunay na ginto, mga kapatid. Sapagkat doon sa langit, inaapakan lang yan. Kaya huwag kang mag-ipon dito ng kalsada sa langit. Kalsada lang yan doon eh. Nag-iipon ka ng kalsada dito. Uy, ginto ako. Parating sa langit, inaapakan lang siya. At walang palawan doon, walang pawn shop doon, mga kapatid. Walang kwenta yon. Tingnan niyo, mga kapatid, pati ointment sa mata mo, may pampahid para para makakita ka. Yung ointment na yan, hindi nabibili sa generika. At lalong hindi sa Mercury Drugstore. Saan niya nakikita? Sa Panginoon. Anong ibig sabihin ng Panginoon sa church na ito? Sabi ng Panginoon, in-expose ni Lord yung condition ng church. Pero sabi ni Lord, in-expose din ng Lord yung solution. Ano yon? Ako, sabi niya. Sa akin ka bumili. Bakit niya sinasabi ito? Mag-isip kayo sandali. Tingin kayo dito. Sa tingin niyo, bakit niya sinasabi niya, buy from me? Sa tingin niyo, bakit niya sinasabi yon? Kasi all the way, yung Laodicean Church, hindi sa Diyos nakatuon, kundi sa mundo. Kaya nga nasasabi nilang mayaman sila, meron silang lahat ng mga bagay, kasi ang kanilang paningin, binibili nila lahat ng success nila sa mundo. Pero sabi ng Lord, sa akin kayo bumili. Para matanggal yung kahubaran, matanggal yung kagutom, matanggal lahat yan. Pati mata nyo, makita nyo, mabuksan yung mata nyo. Kaya sabi ni Lord, nasa akin. Sa akin ang totoong tagumpay. Sa akin ang totoong kayamanan. Wala sa mundo. Malinaw namang sinasabi. Verse 19, I correct and discipline everyone I love. So be diligent and turn from your indifferences. That's why if you suffer or feel like in hardship kayo, mga kapatid, pakiramdam nyo, kayo dinidisiplina. Sabi ng Lord, I love you. That's why I discipline you. Everybody say amen. Next is, verse 20, look, I stand at the door. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. Ano napansin nyo dyan? Bakit ang Laodicea Church is foolish church? Ano napansin nyo dyan? Because Jesus is outside. Pansin nyo? Church niya yan. Pero nasa labas siya. Look, I stand at the door and knock. Hindi siya makapasok. Church niya, hindi siya makapasok. Kaya ang simbahan na hindi si Kristo, walang spirito ni Kristo, yung sinasabi ko kanina, hindi siya lalago. Kasi ang simbahan is meant for Jesus. Sabi niya, I will build my church. Sabi niya, si Kristo ang nagsabi, ako ang magtatayo ng iglesia. Ang ginawa, yung tao ang nagtayo, basta mabili tayo ng instrumento, mabili tayo ng pulpito, may rinirentahan tayo maganda, may aircon tayo, kumpleto na tayo, mayaman tayo, marami tayo. Sabi hindi yun. Kung wala naman si Kristo sa loob doon. Church mo yun, hindi church ni Kristo yun. Kahit lagay mo malaking pangalan, Jesus Christ. The name above all names. At kahit maging appointed son ka pa, if the Spirit of the Lord is not there, that's not a church. Amen. Sabi niyo, Christ is outside the church knocking because He wants to be inside. I stand at the door and knock. If you hear my voice, kung naririnig mo ko at pagbuksan mo ako, papasok ako. At magsasalo tayo sa pagkain. Na parang magkaibigan, mag-i-enjoy tayo. Alam niyo, pag dumadating yung kaibigan niyo sa bahay, yung ingay niyo, di ba? Lalo pa yung kaibigan mo, matakaw, yung bang papasok. Imbis na upo sa sala, pupunta sa kusina kagad, bubukas ng rep. Anong ulam niyo? Parang si Tulits, di ba? Parang gano'n yun eh. Parang kala bahay niya yung binabagtaan niya. Pero, di ba?
pamilyar kayo, masaya pag nandun yung kaibigan, tawanan. Ganon yung gustong mangyari ni Lord sa church. Masaya tayo. Bakit? Nandun yung presence of the Lord. If there is the presence of the Lord, there is liberty. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, may kalayaan. Yun yung gusto ng Lord. Kaya in church, masaya. Kasi nandun yung presence of the Lord. Hindi na sa labas kumakatok eh. Tapos na service nyo. Dito pa, di pa ako sa labas. Nagpipraise and worship pa sila. Hintayin ko na lang mamaya sa preaching time. Ano ko niyo ibig sabihin mga? Nagpapatawa lang ako pero may ano yan. Merong hindi magandang bagay yan. Huwag natin gawin yan. Kaya lahat ng ginagawa natin sa simbahan, lalo sa altar, let's always dedicate them to the Lord Jesus, sa Panginoon. Dapat maramdaman natin siya. Ano ba ang sinabi ng Biblia para siya ay bumaba, di ba? The praises, God inhabits in the praises of His people. Bumababa siya. Amen? Pag tayo ay nagpupuri sa Kanya. Kaya, verse 21, those who are victorious will sit me on my throne, with me on my throne, just as I was victorious and sat with my Father on His throne. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He's saying to the churches. May reward po mga kapatid kapag tayo ay sumusunod sa advices ng Panginoon. Ayaw natin maging Laodicean church. Ayaw natin maging foolish church. Gusto natin mga kapatid maging Philadelphia church. Faithful sa Panginoon. Pero may kondisyon ng tao na sila ay mga foolish. Mga mangmang na tagasunod sa Diyos. Hindi po tayo ganon. Everybody say amen. Can we clap our hands to the Lord?